Good morning po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayong panig ng mundo nakitira, sana nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Mga titos, mga titas, mga pamangkin, ito, ipapakita ko sa inyo po kasi ang usapin sa PCSO ngayon is bakit daw yung ibang ticket ng Philippine Charity Sweepstakes sa atin is nag-fade. Yung kumukupas mga kababayan ko. In fairness naman, yung bagong ticket ngayon, inaabot ng 1 taon. Pero mga kababayan ko, napapansin nyo ba yung ticket na yan? Yung mga mahahaba? Mega Million, Pick 6, tsaka, ito, yan. Powerball po yan, ha? Alam nyo kung kailan ko ba binila yan? 2019 po. Hindi pa nag-fade siya, di ba? Kasi po matibay po or yung integrity ng ticket sa ibang bansa, talagang yung reliable siya. Hindi siya kaagad mag-fade. Although yung Powerball po, konting nag-fade na po siya, pero kaya naman 19, 20, 21, 22, 23. Mag-5 taon na po yung ticket na yan. Yung Powerball, Mega Million, Pick 6. Nabili ko po yan sa ibang bansa po. Ayoko na sabihin, baka sabihin nagyayabang ako eh. Ito yung physical Ayan Kaya tinakpan ko po yung PCSO po ng Smile, baka makita yung numero. Kung manalo ko, hindi, mamamalato rin ako. Ang tinakpan ko lang talaga, malay ibang mga taong hindi ko kilala, na trace, nag-vlog, yan yung ticket niya, Maging mautak kayo, itakpan nyo rin, Basta pag nanalo ko, yung mga kaibigan ko, pagsasabihan ko na lang sila na, pero di nang papakita sa inyo. Kasi mga kababayan ko nga, tama si Senador, Coco Pimentel paano kung yung winner na magdi-decide siya na kukunin niya is after a year? Kasi may naano na ako na ticket talagang kumupas mga kababayan ko I think yung parang orange, kulay orange, mga ilang buwan lang po yun, tapo ko na kasi, mga ilang buwan na po yun, mga 6 months, nag-fade na po. Hindi na mababasa ang niyan, ang barcode niyan, di ba? May barcode po yan, di ba? Pero ang PCSO dapat, magbago sila ng contractor ng mga, yung thermal paper. Actually, wala naman talagang ink yan. Pag dumaan sa machine yan, parang sinusunog yan. Yung sa resibo natin, actually, walang ink naman yun Hindi ko lang alam, ibang mga point of sale, yung kaha, may ribbon. Alam ko may ribbon sila, pero may mga point of sale ngayon, yung parang machine nila, parang sinusunog ng machine po yun. Kaya lumalabas ang mga numbers, ang mga codes, ang mga barcodes. Kaya ganun nangyari mga kababayan ko. Kasi napansin nga nila Senador Coco Pimentel at saka ni Idol Rapi Tulfo, Senador Rapi Tulfo na integridad ng ticket na yan kung hindi mag-fade. Kasi kunyari nga, hindi mo napansin na, nanalo ko pala ng second prize or first prize na itago mo, pagkita mo sa ticket, nag-fade na. In fairness siguro ngayon, hindi na siya nag-fade, pero dapat talaga magpalit pa rin sila ng contractor ng mga sa thermal paper. Ito yung Mega Million, magliliman taon na po yung ticket na yan. Hindi pa siya nag-fade ang mahal ng ticket doon, $2. Although Powerball talaga, medyo 5 taon pa rin to, nag-fade. Dapat talaga, ma-secure ang ticket. Kung hindi pa kukunin ng nanalo, kailangan siguro yung hindi siya mag-fade, yung kukupas. Although sa Amerika po, if you win the lottery, ang alam ko, 120 days lang tama, 120 days lang. Pag hindi mo kinuha, invalid na. Sa atin naman po is 1 year to claim the prize. Ang problema nga, kung mag-fade. Ang dahilan ng PCSO, kasi po tropical country po tayo. Bakit? Sa Amerika, di ba may summer doon? May grabe, tag-init doon bakit hindi siya nag-fade? Hindi siya nag-fade, Nakatago kasi ito mga babae ko sa isang parang
plastic bag ba? Tinago ko to, parang souvenir ba? Kaya dapat ang integrity ng ticket natin matibay. Yung mga resibo nga natin kumukupas din O paano kung sa mag-aantay ng record, di ba? At saka isa pa mga kababayan ko ang topic ko ngayon, hindi masyadong yung hindi ako nagagalit, yung mga komentaryo ko ng mga nakakalipas kasi alam niyo na winarningan ako. Pwede pa lang mga kababayan ko na manipulate, maninipula yung winning mga kababayan ko. May possibility na marig ang winning numbers. Inamin yun ng isang taga Office of the Solicitor General ba at saka isang taga PCSO. Pwede po mga kababayan ko. Kung alam nyo lang po, sa Amerika po, may pumasok yung yung pinaka parang dinaya niya yung winning numbers. Pumasok po siya sa mismo dun sa system. Nabalita po yun i-research na lang I think yun I think Powerball din or basta dati sa Amerika po talagang may pumasok po. Ang ibig sabihin po niyan, hindi secure ang mga taya natin po. Pwede nilang palabasin na walang nanalo or may nanalo. Kaya alam nyo, ang ginagawa ko na ngayon, lang po. Pag may sobrang pera, lucky pick po. Lucky pick. Dati ang budget ko mga 100, 200. Hindi na po ngayon. 20 pesos ang taya ko. Ayun, ang taya ko ngayon, 60 pesos. Yung malaki ang mga premyo, yung December ba yun? Ako, siyempre, babakasakali tayo. We're buying dreams. We're buying luck. Wala talaga mga babayan ko. Kaya, at least meron tayong taya. Kung gusto nyo lang manalo, Kasi, mangangarap ka lang, kailangan at least one ticket, bumili ka ng ticket para, malay mo si God, bigyan ka ng premyo kung nagdadasal ka, di ba? Destiny talagang mananalo ng lottery, di ba? O kaya, mga babayan ko, kung bibigyan ng ticket, ilagay nyo lang sa cold place, hindi naman aircon or mainit na lugar, basta itago nyo lang sa malinggam-gam na panahon, sa hindi yung sobrang init, mga babayan ko. Talagang nag-fade yung ticket ng PCSO. Meron silang pinakita, 2022, baka na-secure yun, pero iba talaga na kumukupas mga kababayan ko. Yun lang ang bigay sa inyo, tips sa inyo Kailangan talaga PCSO is transparency ang kailangan namin, Mr. Mayor Robles. Sana kung meron mang dayaan dyan, hindi tigilan nyo na. Kami tumutulong sa bayan. Yung taya namin, yung 20 pesos na yon, yung 30% na pupunta sa charity. Alam ko bumaba ang sale ngayon dahil sa controversy na sa lottery ticket na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin malalaman natin kung pwedeng ma-disclose yung mga winners kasi ang nire-request si Senator Rapi Tulfo, example lang, gusto ko yung 20 katao pumunta sa opisina ko para malaman ko kung talagang totoong may nananalo. Hindi basta-basta po yan. Isusugpina nyo. Kung mag-apila yung winners na hindi po pwede, ayoko po. Yung security ng pamilya ko po, masisecure nyo ba? Di ba? Mayroong privacy, ang tawag dito, may private law tayo, privacy act tayo, na hindi basta-basta i-disclose o isa sa publiko ang sinong nanalo yon. Napakahirap nun. Di ba? Napakadelikado. Kaya na lang, ayusin nyo PCSO na lang, tsaka kay Senator Rapi Tulfo, kay Senator Coco Pimentel, salamat sa inyo. Gusto namin transparency. Tumutulong na kami sa gobyerno, tapos di may nandadayo, di bumaba tuloy sa inyo ngayon. Kaya mga kababayan ko, magmatsyag-matsyag din tayo. Hindi man masama magkomentaryo. Wala ba tayong ginagawang masamang mga salitang makakasakit. Noon ako siguro. Pero ngayon dapat bantayan natin ang PCSO. Hindi basta-basta yan. Ang request ko sa PCSO, magpalit kayo ng kontraktor. Yung sa ticket. Tingnan nyo yung ticket na yan, yung mga mahaba. 5 taon na, hindi pa rin kumukupas. Although yung Powerball siguro,
Hindi pa rin, 5 taon yun, nababasa pa rin yan eh. O, di ba? Yun lang po mga kababayan ko, ang aking komentaryo sa Lunes na ito, mga kababayan ko. Ate Ruby, Cherry, Nanay, mabait na ako ha. Hindi ako sumisigaw. Kasi, alam nyo na. Sige, bati tayo. Babatiin ko po ang aking new member, si Aiza Cañete o Cañete. Maraming salamat sa iyo. Magme-member din ako sa iyo. Don't worry, kasi pag may nag-member sa akin, automatic yan. At saka hindi ako nang babaklas po. Dire-diretso po yan. Kasi parang, napansin ko kasi, yung nagkaroon ako ng mga membership, ng member ako, within 5 months po, nagkakaroon ako ng revenue na. Alam na po yun. Parang naiipon ko lang po yung pera din ko po. Naiipon ko yung pera natin, yung mga bigay nyo, yung mga parin nyo yun. Nag-iipon lang tayo mga kababayan ko. Although, maski ma-short ka ng 300 or 500, may ipon ka pa rin. Makakabili ka pa rin another renewal na naman yan sa mga pinag-memberan mo, di ba? Si Ma'am Aiza nga, Cañete, maraming salamat sa inyo. Si Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, Sinjin Vlog Official, Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, si Pamangkin, Jane Barona Vlog, Coach MB, 26, Doc Juday, Mama Lynn Official, Amlena Vlogs, Tessa Bara Official, Nane Eva TV, Jovan de Motorista de Papaya, Di Kalabasa, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Air Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Rhea May Perolino, Tony Marsan, Diesel Easy Mix, Angel Mix Vlogs, sino ba to? Kathleen, Chubbs, El Latina, De La Cruz, Arlene Hugs, Casablanca, Jessa Marie, 23 Vlogs, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Putri Branger TV, Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Sanchez, si Opa, Angeline Longenson ng New Zealand, Dem's Cake, Sweet Cake Channel, Nuna, ano ba to? Malabon mo. Nuna Wonder PH, Durance Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Elis Neris Channel, Jeria of Saudi Arabia, Dala Ricarte na Israel, Evelyn Orasi, Evelyn Official, kumusta ka? Salamat ha. Ina-advance ko na sana nanalo nga ako. Simply Grace. Gracia, thank you rin sa pag-renewal mo ha. Thank you. Sino pa ba? Si Ate Isabel Tess Padulina, Nina Laresma Lorsano, Ma'am Nina, salamat din ha. Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Freddy Albino, Kapaternaga, Rosewood Adventure, Family Power Vlogs, Joby's Official Channel, Charles Lumawi, Abaw SK TV, Tita Pearl, Boss Anin, si Nina Mendoza, Girly, Mersa and Casey, Banana, Sarah Vlog, and Learn sa India. He's from India, mga kababayan ko. And Abu Fariel, mga kababayan ko. Ano ba tayo? Ako'y magkokomentaryo pa rin po napag-desisyonan ko na po na ako'y magbablog pa rin tungkol sa mga komentaryo, pero mag-iingat na talaga po ako. Mahirap talaga po kasi naalagaan natin itong channel na to, and then sa isang iglap mawawala. Napakahirap, pinagpaguran natin to, di ba? Yun lang mga babayan ko, don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Napahaba ng konti. Maraming salamat po at peace sa inyo lahat.